Hello, goodness! Welcome back to another episode of Goody Yeti's Virtual Digest, your go-to guide for everything virtual assistant related. Today, super important ang topic natin, red flags, sa ina-applyan mong client o VA agency. Yup, mga warning signs na dapat mong bantayan bago ka pa ma-stuck sa isang toxic na work environment. Alam kong ready na kayo, kaya let's start. First things first, ano nga ba ang tinatawag nating red flags? Para tong mga signal lights sa kalye. Kung green, go. Pero kung red, stop ka muna and think twice. Here are some common red flags na dapat mong bantayan. Number 1, delayed or unclear payment terms. Isa sa mga biggest red flags ay yung hindi malinaw o palaging late ang bayaran. Kapag paasa ang client o agency pagdating sa sahod, huwag mo nang hayaan na tumagal pa yan. Kumbaga, huwag kang paasa kung di mo kayang panindigan. Masama maghintay, lalo na kapag sweldo ang usapan. Number 2, unrealistic job descriptions. You applied as a virtual assistant, pero bakit parang superhero ang hinihingi nila? Dapat marunong ka mag-social media, graphic design, mag-manage ng finances at minsan may pa-personal assistant pa. Kung parang multi-talented unicorn ang gusto nila, red flag yan. Baka sobrang daming task pero ang pay ay for one position lang. Number 3, no proper contract or agreement. Kapag walang maayos na written contract, ingat ka na. Bawal basta-basta pumayag sa mga verbal agreement kasi wala kang pwedeng balikan kapag nagka-problema. Parang gusto mo bang pumasok sa relationship na walang label? Wag na. Always ask for a written contract. Number 4, high turnover rate or bad reviews. Isa pang big red flag ay kapag napansin mong mabilis magpalit ng mga VA ang client o agency. Tanungin mo rin, bakit kaya? Kung puro reklamo at negative reviews ang meron sa kanila, baka may deeper issue na. Number 5, poor communication during the hiring process. Kapag ang client or agency palagi may lapses sa communication, mag-isip-isip ka na. Mahirap magtrabaho sa environment na hindi clear ang instructions o hindi ka sure kung ano ba talagang expectations nila sa'yo. Now, let's talk about the interview process. Red flags can show up as early as the interview. Dito mo makikita kung red flag ba talaga itong client o agency na ina-applyan mo. Number 1, vague or evasive answers. Kapag tinanong mo yung client or agencies ng important questions like about pay, work hours, or project details, tapos parang hirap lang sagutin, watch out. Kung sa simula pa lang di sila clear, baka sa trabaho mas malabo pa. Number 2, the specifics about job role or tasks. Kung ang interview parang madaming generalizations pero walang concrete details about your tasks, malaking red flag yan. Baka mamaya pag nagsimula ka na, hindi mo alam kung ano ba talaga ang role mo sa kumpanya. Number 3, unrealistic workload expectations. Minsan pa, ang expectation nila ay 24/7 kang online. O kaya sobrang dami ng deliverables pero ang short ng amount of time. Hindi sustainable yan. Always check kung reasonable ba ang workload na binibigay sa'yo. Now, paano naman kung nakita mo na ang red flags habang nasa hiring process ka or even after na nag-start ka na? Hindi porket may red flag, alis agad. You need to be smart about handling them. Here's what to do. First, clarify with the client or agency. Don't be shy to ask. Kailangan klaro ang lahat, especially if hindi malinaw ang payment terms, tasks, or kontrata. Ask for written confirmation or explanations. Kung parang defensive sila or tinatago ang info, dagdag red flag yon. Second, negotiate when possible. Kapag tingin mo ay something off pero willing pa rin naman sila makipag-usap, try to negotiate. Dapat matuto kang mag-set ng boundaries, especially pagdating sa workload at compensation. Third, know when to walk away. At the end of the day, hindi lahat ng opportunity worth it. Kapag nakita mong hindi talaga tama ang deal, have the courage to walk away. Mas okay na maghanap ng ibang client or agency kaysa pumasok sa work na puno naman ng problema. Fourth, trust your instincts. Kung gut feeling mo pa lang, alam mong may mali, trust yourself. Your instincts are great red flag detector. Huwag mong baliwalain ang kutob mo. There you have it, Goodizens. You are now equipped to spot those red flags sa client o VA agency man. At alam mo na rin kung paano i-handle ang situation kapag may nakita ka. Sa mundo ng freelancing, mas mabuting maging maingat kaysa magsisikas sa huli. Ngayon, it's your turn to share. Share nyo naman sa comments kung may mga red flag experiences ba kayo sa mga clients or agencies. And let's help each other out. Naka-experience na ba kayo ng ghosting sa sahod o kaya napasukan ng sobrang toxic na job? I-comment nyo lang yan, okay?
Huwag niyo rin kalimutan na i-share ang video na to para makatulong tayo sa ibang freelancers na maging aware sa mga red flags. And of course, para updated kayo lagi, follow us on all our social media platforms, Facebook, Instagram, and YouTube. See you again sa next episode ng Goody Addis Virtual Digest. Stay smart, stay safe, and remember, kaya mo yan.